Mga kapatid, may tanong ako. Naranasan mo na bang parang okay ang takbo ng buhay mo? May trabaho, may negosyo, may ministry, may mga panalangin na sinagot ng Diyos. Pero bigla na lang, sunod-sunod ang problema. At ang tanong mo, Panginoon, anong nangyari? Ginagawa ko naman ang tama. Paano kung hindi pala nakikita ng iba ang totoong dahilan? Paano kung may nakatagong bagay na kailangang ayusin? Sa Joshua 7, matapos talunin ng Israel ang napakalakas na lungsod ng Jericho, sinalakay nila ang maliit na bayan ng Ai. Pero nakapagtataka. Sa halip na manalo, natalo sila. Maraming sundalo ang namatay at natakot ang buong Israel. Nang manalangin si Joshua, sinabi ng Diyos, nagkasala ang Israel. May kumuha ng mga bagay na ipinagbawal kong kunin. May isang lalaking nagngangalang Akan na lihim na kumuha ng kayamanan mula sa Jericho at itinago ito sa ilalim ng kanyang tolda. Dito makikita ang isang mahalagang katotohanan. Hindi natalo ang Israel dahil mahina sila. Hindi rin dahil magaling ang Ai. Natalo sila dahil may kasalanang nakatago sa loob ng kampo. Sa pananaw ng tao, maliit lang ang ginawa ni Akan. Isang tao lang naman ang kumuha. Pero sa pananaw ng Diyos, nilabag niya ang tipan ng buong Israel. Mapapansin din natin ang proseso ng kasalanan. Sabi ni Akan, nakita ko, ninais ko, kinuha ko. Ganyan din ang nangyari kina Eva sa Hardin ng Eden. Ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Nakikita muna. Pagkatapos hinahangad. Hanggang sa ginagawa. At kalaunan itinatago. Pero kahit maitago sa tao, hindi ito maitago sa Diyos. Isa pang mahalagang aral dito. Pagkatapos ng malaking tagumpay sa Jericho, naging kampante ang Israel. Hindi na nila hinanap ang kalooban ng Diyos bago salakayin ang Ai. Minsan ang pinakamalaking panganib pagkatapos ng tagumpay ay ang pag-aakalang kayanan natin nang wala ang Diyos. Mga kapatid, baka hindi ay ang kalaban natin ngayon. Baka stress. Baka problema sa pamilya. Baka negosyo. Baka relasyon. Baka ministry. At minsan nagtatanong tayo, bakit parang hindi ako umaabante? Ang paalala ng Joshua 7. Bago natin sisihin ang sitwasyon, mabuting suriin muna natin ang ating puso. May tinatago ba tayong kasalanan? May hindi ba tayo sinusunod na utos ng Diyos? May lihim bang kompromiso na alam nating mali pero ayaw nating bitawan? Tandaan. Hindi hadlang sa pagpapala ang kahinaan. Pero hadlang ang patuloy na pagsuway na ayaw pagsisihan. Kapag inamin natin ang ating pagkakamali at bumalik tayo sa Diyos, may daan pa rin tungo sa panibagong simula. Mga kapatid, ito ang tanong natin ngayon. Kung sisiyasatin ng Diyos ang puso mo ngayong araw, may bagay ba siyang ituturo na kailangan mo nang isuko sa Kanya? At handa ka bang aminin ito bago pa ito maging dahilan ng pagkatalo sa buhay? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng katotohanan. Kung may nakatagong kasalanan sa aming puso, ilantad mo ito sa iyong pag-ibig at awa. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang talikuran ang anumang hindi nakalulugod sa iyo. Turuan mo kaming huwag umasa sa sarili naming kakayahan, kundi sa iyong presensya araw-araw. At naway ang bawat pagkakamali ay maging daan upang mas mapalapit kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, comment mo. Panginoon, siyasatin mo ang puso ko. At kung may kaibigan kang nangangailangan ng paalalang ito, share mo ang video na ito. Follow at like ang page para sa araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos na madaling maintindihan pero malalim ang kahulugan. Kita-kita tayo sa susunod na pag-aaral ng Biblia mga kapatid.